Ito ang SNN. Matapos ibahagi kahapon ni Judean Santos ang mga detalye ng kanyang pagbubuntis, ngayon, si Juday, ibabahagi naman ang mga plano nila ng mister niyang si Ryan Agoncillo. The harder-than-ever revelation sa part 2 ng ating exclusive one-on-one interview with Juday. Now na. Harder revelation. Judean Santos, inilahad ang ilang mga plano nila ni Ryan for their baby. Exclusive. Kahapon, naging saksi tayo sa pagdedetalye ni Juday sa kanyang pagkakadiskubre sa kanyang pagbubuntis. And now, more revelations mula kay Juday. Balikan natin nung sinabi, who did you tell first? The parents of Ryan? The parents of Ryan. We were trying to call Mommy, pero si Mommy nasa alumni party. Gumagano-gano sa party. So, hindi namin makontak. But, she was the first person na nagsabi sa akin na, hindi ko buntis ka na. Nanay. Oo, kasi magkasama kami sa Greenbelt nung tanghali. Okay. Pinag-shopping ko siya. For some reason, pinasukan ko lang yung isang baby store. Ay, gusto ko tong crib na to. Kaya alam mo, feeling ko buntis ka na. Naghahanap ka na ng mga gamit ng bata. Consciously, reclaim mo na eh. May ganun nga. Diba? Hindi ko talaga siya naisip dito. But tapos, lumalabas ako ng store. Tinitingnan ko ng tinitingnan yung crib na gano'n. Yung magiging akin ka. Antay-antay ka lang. Yun na, nung gabi nalaman ko pregnant ako. Tito Alfie, paano niyo sinabi sa kanya that you were pregnant? Right after the ultrasound, we were trying to call Tito Alfie already. Hindi pa siya sumasagot. Bago mag-lunchtime yun. So sabi ko kay Ryan, bago mo i-announce, sabihin muna natin kay Tito Alfie. Kailangan malaman ni Tito Alfie, siya ang isa sa mga taong unang dapat makaalam na nagpa-ultrasound na tayo. Natawagan ko siya, may busy na. Yun pala, ako magkausap na sila ni Rai. Sabi niya, nagkausap na kami ni Rai, sinabi niya na sa akin ng good news. One of the happiest people who reacted upon learning about your pregnancy is Sharon Cuneta. Ay, opo. Isa siya sa mga una kong tinext right after nung... Right. Tapos pinadala ko rin sa kanya yung ultrasound. Sabi niya, kamukha ko! Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala dito, boy, na ka-text ko si Sharon Cuneta. That's true. Fan na fan pa rin ako yung hindi mo mayali siguro sa akin, yung matulala ako pag nakikita ko siya, overwhelmed ako sa presence niya, but at the same time, yung laki ng pasasalamat mo sa Panginoon na nakasama ka sa buhay niya at siya sa buhay mo, na forever na kayong magtuturingan ng magkapatid. Pinaka-concern sa mga paalala ito, mga gagawin mo. Yung mga kasama ko sa trabaho, pinakamalaking ano na yun si Everyone has something to Gladys. say, di ba? Maya't maya yun magta-text sa akin, sis, huwag ka na masyadong ganito, huwag ka na magkakape, huwag ka na ganyan. Kung kailangan mo ng books, meron ako. Wala kang kasama sa bahay, pupunta ako dyan. Sis, ito ba yung ano mo? Ito ba yung nag-ultrasound sa'yo? Para siyang tatay ng anak ko. Yung ano, huwag ka nang magkikikilos, huwag ka nang ganyan. Sila Tita Gina, sila Ate Pai, pag nasa set kami, huwag kang tumatakbo. Hindi ako tumatakbo, naglalakad lang ako. Yung nakakatuwa na sobrang silang protective sa akin. Again, it's a testament kung gaano ka kamahal. Tapos may titignan lang akong pagkain, ibibigay na sa akin. Hindi ko gusto kumain, tinitingnan ko na. Maswerte lang ako talaga, Tito Boy, na wala akong mga morning sickness, wala akong kinikrave, wala ang ano lang sa akin ngayon. Palagi kong hinahanap si Rai. Ngayon, Mariat, maya, saan ka na? Hindi ka ba uuwi? Yun lang. Yun lang. Walang pagkain, walang prutas, walang... Hanggat ngayon, puro yung mga sabaw. Mga fruits kung ano lang yung maisipan ko, pero hindi talaga yung... Sabaw na ginagawa ng mami? Yeah, mostly yung kay Mami. Diba? Sopas, Oo. tinola. Do you want to know kung babae o lalaki ang yun? Yan yung pinag-usapan namin ni Ryan the other day. Sabi ko, gusto mo bang malaman kung babae o lalaki? Sabi niya, ikaw. Sabi ko, hindi ko alam eh. Sabi niya, tagal-tagal na pag-iintay yun pag hindi natin yun alam. Siyempre, excited din kami to know kung ano talaga yung gender niya. Pero siyempre, merong kalahati ng katawan mo gusto mong sabi na, wala ka namang ka-thrill-thrill? Baka naman gusto mong maghulaan tayo habang manganganak ka. And knowing both of you, ha? Diba? Yes. Usapan So, ka na. hindi pa namin. Hindi pa napapag-desisyon. Hindi pa kayo mahihirapan ni Ryan because you have a very closely knit circle of friends, no? Sa mga ninong at mga ninang. Parang naalala ko sinabi yan sa akin ni Ryan eh. Kung magkakaroon ng ninong at ninang si Bagets, parang ang gusto nga niya 2 pairs lang. So sabi ko,
Okay. Iba't iba naman ang perspektibo ang mga tao, di ba, Tito Boy? Right. May ibang mga magulang na kumukuha ng ninong at ninang base sa pangalan, base sa dami. Hindi kayo ni Ryan yan. Hindi. Ang gusto namin kasi, pag kinuha ka namin ninong o ninang, ibig sabihin, magiging pangalawang magulang ka. That's the whole concept. At tutuparin mo ito. It's a big thing for us na kung sino yung kukunin namin ninong at ninang, yung magagampanan ng maayos yung responsibilidad nila. Is there anything you still want at this point? Sa totoo lang ngayon, yung strength lang na makayanan kong i-handle itong bagong chapter sa buhay namin mag-asawa bilang mommy. This is the first time that I'm experiencing the whole thing. Siguro yung strength and yung support ng tao sa akin. But happiness, I'm overflowing with it and I Same. can't be more happy now. I'm very satisfied. I'm very contented with what I have. Ang masasabi ko na siguro sa dinami ng mga sakripisyong pinagdaanan ko, nitong mga taong nabubuhay ako, bawing-bawi ako ngayon, yung okay na. Bukas sa SNS, bubuksan ni Julian Santos sa atin ang kanilang buhay pamilya. Ang tungkol sa pagsasama nila ni Ryan Agoncillo. Napaka-sweet ni Ryan ngayon. Extra sweet siya. At ang kanyang pagiging ina sa kanyang panganay na si Johan. Ako talaga yung kabadong nanay na gusto ko stage mom, yung Isang araw, ang iyong mga anak, halimbawa ay tanungin kayo ni Ryan at sabihin kayo ba, Mom, Dad, papayag pa kayo kung kayo yung mag-aartista? I mean, At si Juday, tatalikuran nga ba ang showbiz para sa kanyang pamilya? this is a whole new chapter in your life. Ano ang impact nito sa pananaw mo sa iyong karera? Aabang Abangan kayo yan, bukas. di ba? Sabay pa. Yes. Tito Boy, let's thank naman the Ganda, hot no? girls. Grabe sila. They're Sam Ann fans and they made special M&M's na chocolates nakalagay sa likod. Hindi nyo makikita eh. Pero trust me na lang, may nakalagay, babe, I love you. Tapos may picture Galing, ni no? Alan sa ni Sam. Ibang level sila. Grabe ang hot girls. Directed by Makers April 3. I love it. Mga ka-tweet ko yung iba dito eh. Kaya talagang feeling ko we're like this. Maraming salamat. Sinabi na lahat ni Mariel. I'm sorry, At Tito kanina, Boy. habang July was talking about yung kanyang friendship with Sharon Cuneta, Yes. na hanggang ngayon mga kaibigan, hindi pa rin siya makapaniwala na one of her closest friends is the mega star. You were saying something. I said, you know, that's how I feel about Ate Chris. Na every time nakakatanggap ako ng text sa kanya, parang, grabe, imagine, I can't believe na this is Chris Aquino, the queen of all media. Naka-text ko ngayon na parang That's iba true. talaga yung feeling. Yun ang feeling. Kaya super understand how Juday is feeling. I can relate to that. Pag fan ka, talagang super ano ka pa rin. Ganon. Pero napakahusay talaga magkwento. Sabi nga ni Louie Andrada, ang ating boss, ay napakahusay magkwento ni Juday. Totoo yan. When I was doing the interview, mga kaibigan, ako'y nanonood lamang. doing all the talking. Klarong-klaro magkwento. And she's so beautiful now. Ang She ganda is. niya magbuntis. At hindi ako mapapagod, Juday, sa kasasabing maraming salamat sa iyong pagmamahal at sa iyong pagtitiwala. Yes. Diba? Juday, maraming salamat. Sara Geronimo, mga kaibigan, todo suporta sa pagbubuntis ng co-star niya sa pelikulang si Judy Ann Santos. At Gabby